nating Pangulo, nung siya ay tumatakbo palang presidente, ito na po ang kaniyang mga plano. Sabi niya, ito raw ang plano ni Marcos. Pakinggan. hindi tayo dapat manatiling mag-i-import ng baka, baboy, manok. Mamoy, maka, manok. Hindi raw tayo dapat mananatiling mag-import. Yan daw ang pangarap ni Marcos. At isda. Ramon, tumulong ka. At 10 ng mga... Ito si Ramon Ang. Ito, kilala nyo naman si Ramon Ang. Ito yung CEO and President ng and Vice Chairman of San Miguel Corporation. Kung hindi ako nagkakamali, yung BMW Philippines kay Ramon Ang din. Kaya alam naman natin, kilala to. Matinik tong negosyante. Nanghingi ng tulong si Marcos. Ibang businessman, tawagin natin lahat, magtulong-tulong to produce and make our food security happen. Ito po, mahal na Pangulo, nangyari na po. Yan, BMW by RSA Motors. Correct, Mark Nathaniel. O yan. Kasi alam ko eh. Oo. Ferrari Philippines din ba? O kay Ramon Ang, abang malupit ano? Aba, malupit pala talaga to si Ramon Ang. Ferrari Philippines Hindi ba kay Fritz Diaz 'yun? Ay, nabigyan lang pala. Wala pala 'yun. At nakita mo, na witness mo mismo, intawag mo na nagawa na natin to. 12 facilities na ganito po ito all over the Philippines. Number 1 po niyan, nasa Pangasinan, Pusurubio Season. Yung pangalawa, nasa Bataan, Locanin. Yung pangatlo po, nasa Sariaya, Quezon. Yung pang-apat po, sa Pasacao, Camsur. Pang-5 po, nasa Iloilo, Liganes. Pang-6 po, Tuburan, Cebu. Pang-7 po, Negros Occidental. Pang-8 po ay Pagadian, Mindanao. Pang-9 po. Sabi ni Big Subs, Petron Coach siya rin na may-ari. Ayan. Ito po isa pong lehitimong negosyante. Petron, BMW Philippines, syempre, kilalang kilala San Miguel. At ang San Miguel, kahit saan kaming bansang pumunta, ay hinahanap ng ibang kababayan natin yung beer na yan. At hindi lang naman San Miguel beer ang meron. Kahit iba pong lahi, sa katunayan, mas mahal pa nga ang San Miguel beer sa ibang bansa na aming mga napuntahan. Ngayon, eto yan. Maganda, okay? Maganda itong plano na ito, basta totoo. Lumapit daw si Marcos dito kay Ramon Ang at sa mga ibang mga negosyante pa. At alam naman natin itong si Ramon Ang ay lehitimong negosyante. Sana nga ito ay totoo. Kasi marami po akong natatanggap na actually kahit yung isa kong kaibigan na vlogger, nakasamahan ko nung kampanya, nasabihan din ako. At kahit naman yung iba pong nagko-comment sabi, Coach, move on ka na. Grabe, no? Move on ka na. Coach, ikaw na presidente. Ayan, ganyan ang mga banat sa akin. Kayo, wala na kayong nakitang tama. Di panatiko rin kayo. Diba? Yung pinagsasabi nyo na pagtama ay palakpakan, kayo nga, wala kayong binabalitang tama. Puro lang pagpuna ang inyong binabalita. Eto, binabalita ko sa inyo. Eto, gusto ko yung panawagan dito sa mga negosyante na wag nang mag-angkat ng mamoy, maka, at manok. Lahat ng wag nang mag-angkat. Ako po ay against sa lahat ng angkat. Bakit? Kasi gusto kong tulungan itong ating mga local producer. Hindi po lahat ibig ko sabihin lahat ng pag-aangkat patungkol sa agrikultura, pagdating sa manok, baboy, baka. At kung yan ay matutupad, di pupurihin natin. Pero kung yan ay puro salita lang, kailangan din nating banatan. Tayo, balanse lang. Kaya sinasabi ko naalala nyo, dati sinasabi ko po sa inyo, ang pinaka-advokasya ko, ako po ay kontra-durugista. Kaya nga nakalagay dyan At sabi ko, kahit dilawang ka pa, pero ikaw ang magpupush sa Congress na magkaroon ng drug test, simula presidente hanggang mga congressman, mayor, etc., lahat ay kailangan magpa-drug test. Kahit ikaw ay pulahan, susuportahan kita. Kahit ikaw ay dilawan, susuportahan kita. Magkaiba man tayo ng paniwala sa buhay, susuportahan kita. Bakit? Kasi gusto ko yung iyong proyekto na kontra-durugista ka. Gaya din sa ibang vlogger. Ngayon na magkakasama at basta iisa ang ating patutunguhan, okay tayo dyan. Ngayon, bigyan natin ng chance. Kung totoo na wala ng import, wala nang mag-aangkat ng baboy, baka, manok
good yan. Tulungan natin ang mga local producers. Pero sana, sa akin lang, wag lang sa baboy, baka at manok tayo mag-concentrate. Sana, Sir Ramon Ang, matulungan nyo rin ang administrasyon. Pati na rin pagdating sa bigas, sa sibuyas, at kung saan pa. Unti-unti, tulungan natin yung ating mga magsasaka. Kasi pag nag-i-import tayo na nag-i-import, baka maubusan tayo ng magsasaka. Hindi gaganahan yan. Pero pag ang ating mga magsasaka ay kikita, gaganahan yan. Mas dadami ang ating magsasaka, hindi tayo mauubusan ng bigas. So, oobserbahan namin yan. Kung yan po, yung speech ay press con lang or talagang may magandang kapupuntahan. Basta makikinabang ang Pilipino at higit sa lahat, basta totoo, kahit anong kulay, suportahan natin. Kahit ano pa man yan. Hindi tayo panatiko na parang makabayan black, na pag tira lang ng tira ng tira. Hindi. Issue po tayo, hindi personalidad. Sana lang, huwag kaming umasa sa wala. At pag natuloy yan, ako mismo, ipopromote ko ng ipopromote yung sinasabi nyo, Ramon Ang, at ng administrasyon. Pangako ko yan sa inyo. Basta wala nang angkat sa baboy, baka, manok. Tulungan ninyo ang gobyerno. Sang-ayon ako dyan. Kasi ang matutulungan nyo Pilipino. At pag natulungan ng Pilipino, makakapag-create ng trabaho. Pero sana, madagdagan konti. I-overflow nyo sa bigas at saka sa sibuyas. Kasi baka mamaya, ito lang sa akin. Maganda. Ako'y talagang matutuwa kung matupad yan. At ito posibleng matupad kasi nga, lihitimong to eh. Hindi naman ito yung mga scammer eh. Itong si Ramon Ang ay lihitimong negosyante. Kaya lang, baka mahinto tayo sa baka, baboy, at manok na hindi nag-i-import. Sana medyo mangarap tayo ng konti. But, again, syempre, antayin natin. Antayin natin. Malay natin. Magsimula dito, pagkatotoo, masampulan, magawa ngayon sa bigas. Sana, ha? Sabi ni Tita Liza, as long as ang objective ay para matulungan ng sabayang Pilipino, correct. As long, kahit ikaw ay dilaw, papangako, kahit ikaw pa si Romualdez, kahit ikaw pa si Boying, basta yung ating pinaglalabang advokasya magtutupad. Kung matutupad. Yun po, andun tayo. So, again, bigyan natin ng benefit of the doubt. Ulitin ko, ako unang papalakpak pag nangyari yan. Pero ako din ang unang bibira pagka medyo na iba. Ha? Bigyan muna natin ng pagkakataon. Sambuanga. Pang-10 po, Davao Gihing. Pang-11 po ay Cagayan de Oro. Kasi meron ako narinig kay kay Ramon Ang na inayos daw niya di umano yung mga patungkol dito sa mga baha-baha. At alam naman natin matagal na nating problema tong baha-baha. At meron silang mga inayos, kamakailan lang meron silang inayos dito sa Bikutan. At yan po kasi ay nararanasan ko eh. Dahil dumadaan ako dyan, expressway. Naranasan ko yan, biglang nga may baha, at inayos nila, at ngayon wala na nga. So, as far as I know, kung tama ang aking pagkakilala kay Ramon Ang, pag nagsalita naman to ay nangyayari. Again, kasi lehitimong businessman eh. Ito po ay isa sa nagustuhan ko sa kanya, ito di umanong si Ramon Ang ay galing sa hirap. Tatandaan nyo po. Kaya nga ako gustong-gusto ko si Isko eh. Kasi galing sa hirap, umangat. Ang ibig sabihin, isa sa katangian ng galing sa hirap umangat, masipag. May isang salita. Kasi ang kanilang puhunan, hard work at yung kanilang salita. Diyan sila umangat. So galing sa mahirap at maraming napatunayang natrabaho. At sinasabi niya, narinig ko, dati baha dito sa lugar na ito, dati sa lugar na ito, dati sa lugar na ito, dati. Ngayon okay na. Naayos niya. Sana nga. Okay? At ang maganda rito, iyan ang nilapitan ni Marcos. Dapat, ako lang para sa akin, this is a good move. This is a very good move. Ang lapitan ni Marcos na mga tutulong sa kanya ay yung mga lihitimong may nagagawa. Huwag na siyang lumapit doon sa mga epal, yung may mga agenda. Iwan niya na yon. Dahil yung mga yan ang sumisira sa iyo, Marcos. Tapatin na po kita. Yung mga nakapaligid sa yung yan ang sumisira sa iyo. Yung mga ganitong klaseng mga tao, yan ang lapitan mo. Yung pag may sinabi, mangyayari. Sabi ni Tita Liza, Ramon Ang is the top 4 richest businessman in the Philippines. Magaling mag-Google to si Tita Liza, ha? Sabi dito ni Clarity, galing siya ng Tondo. Parang si Iskong-Isko. Galing siya ng Tondo, kaya meron siyang mga projects sa Tondo like schools. Yan. Yan po talaga ang mga Ako bilib ako sa mga mahihirap ng nakaangat sa maayos na paraan. Sabi ni Lance A, may punto si Lance A, dapat lapitan ni Marcos yung may track record ng success. Exactly. At Coach Oli,
PH, sabi niya. Kasi feel ko yung mga nangyari sa gobyerno, it's a play of the opposition para masira si BBM. Exactly. Alam mo, kaya nga nabanggit ko kanina, ganito ang mga lapitan niya. Ito ang magbibigay sa kanya ng magandang resulta. Yung mga binigyan niya ng posisyon, sa totoo lang, yan ang sumisira kay Marcos. Sana nga yung sinabi ni Zubiri hanggang ngayon, inaasahan ko pa rin na mag-uusap sila ni Marcos para tanggalin yung mga sekretary na nagpapabagsak sa kanya. Maraming sekretary ang nagpapabagsak sa iyo, Marcos. Tanggalin mo na yan. At pag yung tinutumbo ko, ito, pangako ko sa inyo, ilista nyo sa pag tinanggal ni Marcos yung sekretaring mga palpak na nagpapabagsak sa kanya, ako una, ipopromote kita. Dahil nanindigan ka, Marcos. Tanggalin mo na yan, sekretary. Inilulubog ka niyan. Hindi ko napapangalanan, pero palagay ko, alam nyo kung sino yung tinutukoy ko. Hindi lang naman isang tao yan. Pasensya na po. Pasensya na po sa mga manunood. Pero palagay ko talagang dapat tanggalin niya yung sekretary na yan. Pasensya na po pero tutuparin ko to. Suportahan ko si Marcos. Tanggalin mo yung mga sekretaring palpak. Yan ang bumabagsak sa'yo. Diyan tayo bumabagsak. Pasensya po Kaya lang ang tanong kung kaya ba niya. Abangan natin. Hindi lang isa yon hindi isa. Eto na ba? Eto na. Sige, speaking of secretary, pwede nyo bang ilista rito sino yung mga secretary dapat tanggalin ni Marcos? Ako may nabibilang isa, dalawa. Tatlo yun, mga tatlo. Mga tatlo yung talagang, talagang dapat tinatanggal na yun. Totoo naman, palpak anong nangyari? Anong nangyayari sa ating Yan ang number 1 na dapat tinatanggal. Hindi that is a very big step kay Marcos. Kung talaga matanggal niya yan. Ay, panalo. Support na ako talaga. Support na ako. Tapos meron tayong itutulak for senator. Hoy! alam niyo na. Galit tayo. Pang-12 po, nag-iisip-isip ako sana sa Maguindanao. Bakit doon? Kasi po, sana po mabigyan din natin sila ng food secured at the same time makakreate tayo ng trabaho. Alam ni Buhay Canada. Alam din ni Ate Merce. Alam niyo kung sino yung gusto. Hindi, di ba? Si Zubiri nag-open up niyan. Dapat tanggalin na. Sang-ayon ako kay Zubiri. Hindi ako sang-ayon sa kanya, pero doon sa sinabi niya, sang-ayon ako doon. Alam naman natin sinong number 1 palpak. Trabaho at economy doon. Mahal na Pangulo, ito pong tawag niyo, nagawa na po namin, and we will make sure na we will continuously develop and make more meaningful project to help create job and minimize the reliance on imported food. Pag yan nagawa nyo, walang import, hindi tayo magre-rely sa imported na pagkain at makakapag-create kayo ng trabaho, ay saludo ako sa inyo. Sana nga, Sir Ramon, Sir Ang, pakitulungan ng administrasyon at tama po na kayo yung nilapitan ng Marcos administration dahil magandang track record nyo. Hindi. Ako po, sawang-sawa na talaga sa mga trapo. Yung mga galawang, may konting gagawin, picture nila nakalagay, pangalan nila nakalagay, ayaw ng ganon. Ang gusto ko rito, ako naniniwala ako sa shut your mouth and let you do the talking. Yan po pinapaniwalaan namin sa Banday. Parang ganyan, tahimik lang ako. Kunwari gitarista ka, tahimik lang ako, pero pakinggan mo kung paano tumunog yung gitara ko. Babaw ka. Ganon. Ganon ang mga inaasahan natin. Sabi naman dito, ni Mita, sa palagay mo, Sir Oli, kaya bang manindigan ni PBBM kay Sara na di niya na ipagtanggol kay Tambaluslos? Ito sa akin. Tama naman kayo, hindi siya dapat nananahimik. Ito si Marcos patungkol dito kay Sara. Pero meron akong tanong sa inyo. Paano? Paano lang naman, kung pababain niyang speaker si Romualdez, magbabago ako ng isip. Kahit tumahimik siya, halimbawa tumahimik nga siya kay Sara at ayaw ko nung tumatahimik siya patungkol sa usapin kay Sara. Pero, kung next week ginawan pala niya ng paraan, bumabang speaker si Romualdez, ay saludo ko agad. Automatic. Bumaba si Romualdez, yung ng sekretary, pinalitan, ay saludo tayo agad dyan. Agad-agad po yan. Kasi ibig sabihin, tumahimik, pero may ginawa. Iba po kasi yung tumahimik, pero wala nang ginawa. Wala talaga yun. Pero yung tumahimik, tapos may resulta, iba. Bakit kayo? Hindi kayo matutuwa kung bumaba bilang speaker si Tamba? Ay ako'y matutuwa, hindi ko na itatago sa inyo. Sabi ni Juliet, Remulla Abalos, Katapang, Remualdez, DSWD. Alam mo lahat yung sinabi mo, Juliet? Pag ginawa niya yan,
Saludo ko talaga.